Isang mayaman at glamorosang ina mula Georgia ang inaakusahan ng pakikipagsabuatan sa kanyang di umano'y kasintahan sa Bahamas upang ipapatay ang kanyang asawa. Sabi niya nasisira talaga ng ankle monitor ang kanyang estilo. Matagal nang hinihintay ni Lindsay Shiver ang simula ng kanyang paglilitis sa Nassau. At sinasabi niya na ang global positioning system na nakakabit sa kanyang binti ang pumipigil sa kanya na magsimula ng bagong karera. Narito ang pinakabagong balita tungkol sa aming laban para sa kalayaan. Maligayang pagdating sa sidebar na inihahatid ng Law and Crime. Ako si Jesse Weber. May update kami sa kaso ni Lindsay Shiver, dating beauty queen ng Georgia na di umano'y may relasyon sa isang lalaki sa Bahamas habang dumadaan sa diborsyo kay Robert. Pero hindi talaga yon ang dahilan ng pagkakasangkot niya sa legal o kriminal na issue. Sinusubaybayan namin ang kaso mula Hulyo 2023 nang maaresto si Shiver dahil sa umano'y planong pagpatay sa hiwalay na asawa kasama ang dalawang lalaki. Simula noon, pabalik-balik siya sa katimugang Estados Unidos at isla na bansa habang unti-unting sumusulong ang kanyang kaso sa paglilitis. Laging naantala ito. Kailangan na nating pag-usapan ang nangyayari. Ayon sa mga autoridad sa Bahamas, nakipagsabuatan si Shiver sa nobyo niyang bartender na si Terence Bettel para patayin si Robert sa tulong ng kasamahan niyang si Faron Newbold Jr. Ngayon, tatalakayin pa natin ng mas detalyado ang mga partikular na paratang laban sa kanya at sa mga umano'y kasabwat niya sa ilang sandali kung sakaling hindi mo pa alam ang buong kwento. Ngunit nalaman namin na si Lindsay Shiver ay gumawa ng ilang kahilingan sa korte ng Bahamas. At ang tanong namin ay, magiging matagumpay ba ito? Sobra na ba ang hinihingi niya? Para ipaliwanag ang detalye, muli kong wini-welcome si Criminal Defense Attorney Meg Strickler. Meg, salamat sa pagbabalik sa sidebar, pinahahalagahan ko. Salamat sa pag-imbit sa akin. Ngayon, pinayagan si Shiver na makabalik sa Estados Unidos habang nasa pre-trial phase at ilang beses nang naantala ang kanyang kaso. Sabi ng WDHN na urong sa Marso next year ang paglilitis dahil sa bagong pagbabago. Kaya hayaan kitang tanungin, habang iniisip natin ito, kakaiba ba iyon? Paano kaya pinapahirap ng internasyonal na aspeto ng kasong ito ang sitwasyon? Ibig kong sabihin, ang taong 2026 ay matagal pa mula sa mga aligasyon na nagmula noong 2023. Sa totoo lang, hindi. Nakakalungkot man, pero ang sistema ng hustisyang kriminal, lalo na sa Estados Unidos, ay talagang ganon kabagal. Ibig kong sabihin, may mga kaso ako na ang mga allegation ay bumabalik pa, alam mo yon, mga 3 hanggang 5 taon na ang nakalipas, or baka mas matagal pa. Kaya ganon talaga ang kalakaran. Kaya ina-assume ko na ang sistema ng korte sa Bahamas ay pareho rin ng mabagal na proseso na meron tayo. Kailangan talaga ng oras para maproseso ang iba't ibang kaso. Hindi ako nagulat na nangyari ang insidente noong Hulyo 2023 at ang paglilitis ay itinakda sa Marso 2026. Kung lalampas pa ron, doon na tayo dapat mag-alala. Meron ba silang malakas ba ang kaso? Ano na ang update? Kulang tayo sa impormasyon kung ano talaga ang ebidensya at magiging itsura ng kaso. Pero alam mo, interesante ito dahil may isang tao na pinapayagan ng maglakbay mula sa isang bansa papunta sa susunod. Hindi ba yung kakaiba? Ibig kong sabihin, yung international na aspeto ba na yon? Pinapahirap ba nun ang mga bagay sa isang paraan? Oo, pinapahirap nito at sa tingin ko, nakakagulat talaga na pinayagan nilang umalis siya ng bansa. Sa United States, bihira itong payagan, lalo na sa federal na kaso, kung saan kailangan pa ng permiso para bumiyahe. Kunyari may kamag-anak kang namatay sa ibang bansa. Minsan, pinapayagan ng hukom na asikasuhin mo yon habang naka-pre-trial or supervisor release ka. Kung nahatulan ka at may piyansa o nagsisilbi ng sentensya ng ganito. Pero sa konteksto ng kwentong ito, kung nasaan ang mga kaso at idagdag pa na nasa ibang bansa pa, nagulat talaga ako. Swerte lang siya. Sa tingin ko, tiningnan lang nila ang kaso at lakas ng ebidensya pero di pa sigurado. At sinabi nila, sige, palalayain namin siya pero ilalagay namin siya sa 24 oras na pagmamanman para hindi na siya magtangkang tumakas pa. Kaya bilang bahagi ng kanyang pre-trial release, may ilang mga limitasyon. Dapat niyang sundin ang mga patakaran ng hukom sa Bahamas. Isa rito ay ang paninirahan niya kasama ang magulang sa liblib nilang bahay sa Abbeville, Alabama. Matatagpuan ito sa katimugan ng estado malapit sa hangganan ng Georgia at may ilang paghihigpit. Pwede siyang pumunta sa Georgia para makita ang mga anak niya basta ipaalam muna sa korte. Bawal siyang lumapit kay Robert na biktima dito. Ito ang dapat nating pag-usapan ngayon. Ito ang dahilan kung bakit natin muling pinag-uusapan ang kasong ito dahil gusto niyang magkaroon ng ilang pagbabago. Isa sa mga gusto niya ay tanggalin ang Global Positioning System Monitor na nakakabit sa kanyang bukong-bukong. Sige, ganito. Ayon sa Daily Mail, nagsumite ng petisyon ang mga abogado ni Shiver sa Nassau Court. Sinabi nilang problema ang monitor.
dahil nagiiwan ito ng masakit na pasa at sugat sa kanyang bukong-bukong. Nakakaistorbo ito sa kanyang pagtulog at natatrauma ang tatlo niyang anak na lalaki sa dating asawa. Ayon sa Daily Mail, sinabi sa petition na tinatago niya ang monitor hanggat kaya hindi siya nakakasama sa mga aktibidad ng pamilya tulad ng pagpunta sa beach. Meg, marami pang nangyayari at argumento rito. Simulan muna natin dyan. Hindi ito tungkol sa fashion item. Hindi. Ako'y tiyak na nakakagulo ito. Malubhang paratang ito. Pero kung nagdudulot ito ng sakit, kung nagdudulot ito ng pasa, kung nagdudulot ito ng problema sa mga anak niya, umiiling ka na. Wala nang halaga iyon. Wala sa mga iyon ang mahalaga. Hindi ko akalaing mahalaga yon. Nitong weekend, nasa Apple Store ako at may nakitang lalaking may ankle monitor kasama ang mga anak niya. Napatawa ako pero hindi ko naisip na criminal siya. Siguro dahil trabaho ko ito. Pero ito ay isang bagay na hinihingi ng korte para mabantayan namin siya at ang mga ginagawa niya. May ankle monitor siya, gamit ang Global Positioning System Monitoring. Nakikita namin bawat galaw niya sa pagitan ng mga kwarto. Ganon katindi ang katumpakan ng mga bagay na ito. Kaya gusto naming malaman ang bawat galaw ng babae na nilalagay nila sa kanya. Kung wala siyang naging problema noon, mas maganda sana ang argumento natin. Pero dahil sa nangyari nung nakaraang taon, nung pinagsabihan siya na huwag gawin ito, huwag gawin yon. Pero nagpatuloy pa rin siya at nag-guest sa Good Morning America. Kaya alam mo, hindi naman talaga magpapakita ng malasakit ang hukom. And hindi mo na nga ako pinakikinggan nun pa. Gusto kong pag-usapan mamaya ang Good Morning America kasi pinapalala lang nito ang lahat. Pero sige, hindi ka kumbinsido dahil ganito. Nakakailang o ito ay nakakahiya o sanhi ba ito ng problema? Paano naman to? Kaya hinihiling ng petisyon na payagan siyang bumalik sa Thomasville, Georgia kung saan dati siyang nakatira kasama sina Robert at ang mga bata. Parang mansyon na may 7 kwarto at milyon-milyong dolyar ang halaga. Kaya sinabi raw niya sa korte na meron talaga siyang ilang alok na trabaho doon. Pagmamodelo, pagiging influencer o trabaho sa fashion boutique. Problema nga, sagabal ang ankle monitor sa mga yon. Sabi nga pala niya sa petisyon na kung makakabalik siya sa Thomasville, mas magkakaroon siya ng oras kasama ang mga anak niya nang hindi na kailangang bumiyahe ng malayo mula Alabama. Sabi niya gusto niyang magtrabaho para matulungan siyang makabawi sa nagastos niyang pera sa mga bayarin sa korte nito nga mga nakaraang taon. Naniniwala ba si Meg sa alinman sa mga iyon? Kung ako ang hukom, kailangan ko ng matitibay na argumento. Hindi sapat sa akin ang isang influencer lang. Ang mga bagong telepono ngayon, kapag kinlik mo at nilagay ang daliri sa ankle monitor, bigla na lang nawawala, kaya sobrang bobo nun. Sa pamamagitan ng audio or video at mga ganong bagay, pwede nating i-edit, kaya wala namang may pake. Kung may magandang trabaho siya, tulad ng sa Delta Airlines, makakatanggap ka ng liham mula sa Delta na nagsasabing binigyan siya ng trabaho. Narito ang trabaho, iaalok namin ang mga ganitong bagay, kaya ito ay isang konkretong bagay na pwede kong sabihin sa hukom na may formal akong alok na trabaho. Kaya nga kitain ko ang perang ito at manirahan sa Thomasville. Sa palagay ko, posibleng maapektuhan ng hukom, lalo na kung mas malapit siya sa mga anak niya. Kaya kung may seneb ang dalawang iyon, maaring pakinggan iyon ng hukom. Sa huli, nais pa rin nating alagaan ang mga bata kahit kriminal ang kaso. Mahalagang aspeto ito sa anumang kaso. Nag-aalala ang hukom. Nakaka-interes yun. Totoo bang mga salik yun? Kasi sa Estados Unidos at sa Bahamas, inosente ka hanggat napatunayan kang nagkasala. Tama? Hindi dapat kasi ikaw ay inakusahan ng krimen. Hindi ibig sabihin nito na dapat mawalan ka ng pagkakakitaan o kabuhayan at magawang suportahan ng iyong mga anak o maalagaan sila. Kaya totoong mga salik yan, kailangan lang may ebidensya na sumusuporta dito. Hindi ko alam yon. Oo, tama. Naranasan ko na rin na sinabi ng hukom, gusto naming makita ang pag-unlad mo. Kung makakatulong ito sa iyo para mapunta sa tamang landas, maaapektuhan sila at gugustuhin nilang tumulong para maisakatuparan iyon. Ngayon, kung kalokohan lang ito, doon nagkakaroon ng problema. Sige, maganda yung punto mo. Ang pinaka-importanting bagay sa trabahong ito ay aminin kung ano ang hindi mo alam. Hindi ko alam kung paano ang magiging proseso at takbo ng pagdinig na ganito sa nasa Supreme Court. Maririnig mo ang mga argumento ni Shiver sa Disyembre 8. Ayon ito sa Daily Mail at si Shiver sa totoo lang ay inaasahang babalik sa isla para sa aktwal na pagdinig. Inaasahan na magbibigay ng kanyang tugon si Robert sa pamamagitan ng virtual na paraan. Maaaring hindi mo alam ang sitwasyon doon pero paano ito karaniwang ginagawa dito sa Estados Unidos? Ano ang maaari nating asahan sa isang pagdinig na gaya niyan? Mukhang gusto nilang marinig ang panig ng biktima. Kaya kung sabihin ni Robert, tingnan mo, natatakot pa rin ako, may abogado na akong protection, gawa-gawa ko lang yan, hindi ko sinasabing iyon ang kaso. At sila ay kasalukuyan ng nasasangkot sa isang proseso ng diborsyo.
Gusto naming mapunta siya sa pangangalaga ng magulang niya dahil kailangan niya ng gabay. Inimbento ko lang ito. Hindi ko alam kung ganun din dito pero pwedeng ipaglaban ni Robert yon. Gusto naming malayo siya ng 2-3 oras. Nakakatulong ang gabay sa lahat kasama niya ang kanyang pamilya. May suporta siya mula sa pamilya. Masaya ang mga anak ko dahil may gabay sila sa Tomasville. Kailangan nilang manatili kung nasaan sila manatili sa sistema ng paaralan na kanilang pinagdadaanan. Hindi ko alam pero yun ang pinaglalaban ni Roberto kung ano ang gusto o ayaw ko. Malamang gusto niyang manatili ang ankle monitor. Kasi sa totoo lang, sobrang nakakatulong talaga ang mga bagay na yon. At sinasabi ko yan ng may sarkasmo. Pero kapag ang probation officer sa federal system ay pwedeng tumingin lang sa kanilang telepono tapos tap-tap-tap lang at makikita na agad nila, alam ko kung nasaan ang kliyente mo. Medyo nakakagulat para sa akin pero ganyan ang sistema dito. Kaya nilang gawin yon at makita agad kung nasaan ang kliyente mo. And sa tingin ko ayaw ni Roberto na magbago yon dahil sa mga implication ng nangyari noon. Pero gaya ng sabi mo, umaasa ka pa rin kay Shiver. Kailangan niyang magpakita ng matibay na ebidensya tungkol sa ankle monitor, kakayahan niyang kumita, magtrabaho o alagaan ang mga bata. Sa pala, may access ba ang biktima sa ankle monitor ng akusado? Malalaman ba nila ang lokasyon ng akusado? Oo. Hindi. Hindi talaga. Ngayon, iba naman ang proseso ng diborsyo kaya hindi ko alam kung anong mga protective order at mga ganitong bagay ang nangyayari. Pero hindi. Hindi kasali ang biktima sa panahong iyon. Nakita ko lang ito pagdating sa mga kliyente ko na lumalabag sa mga kondisyon ng kanilang paglaya. Tandaan, kahit may ankle monitor ka, kapag house arrest ka, bawal ka pa rin lumabas. Umalis ng bahay maliban na lang kung pupunta ka sa doktor at iba pa. Alam mo, may mga itinakdang dahilan lang kung bakit ka pwedeng umalis ng bahay. Minsan, medyo nagiging malaya ang mga kliyente dyan at dyan pumapasok ang pagiging espesipiko ng Global Positioning System Monitoring. Kaya kung huminto ka sa gasolinahan at may tindahan ng hemp o tindahan ng alak sa tabi, hindi ka pwedeng pumasok sa tindahan ng alak na yon kahit sabihin mong dadaan ka lang. Halimbawa, makikita sa Mangala Monitor na ginawa mo yon. Kung pupunta ka sa opisina ko, nasa ika-30 palapag ako. Kung sasabihin mo sa ankle monitoring service na pumunta ka sa opisina ko, huwag kang pupunta sa ika-2 palapag para kumain sa restaurant. Malalaman nila. Wow. Nakakatuwa yan. By the way, Real, may isa pa akong mabilis na tanong. Nag-aalerto ba yan? May tao bang nagbabantay ng 24/7? Paano ba gumagana yon? May sistema ba na nag-aalerto? Ganun ba? O may tao bang nagbabantay dito? Well, depende yan. Ibig kong sabihin talagang depende. Kapag napikon mo ang probation officer sa federal system, nakaupo lang sila at minomonitor ka. Pero karaniwan app ito kaya nakakakuha ka ng ulat 24 na oras. At parang katulad ito ng makukuha mo kapag sinusubukan mong mag-isip ng katulad na sitwasyon. Mananatili lang ang ulat at ipapakita lahat ng napuntahang lugar. And pagkatapos, makikita mo rin talaga ang mga visual. Kaya ang visual ay parang actual na larawan ng mapa at mga lugar na napuntahan mo. Astig siya pero nakakatakot din sa tingin ko. Medyo Orwellian pero ito lang ang teknolohiya nila ngayon. Tinutukoy ko ang federal na sistema. Ayokong sabihin kung ano ang lungsod ng Georgia sa Matrix. Inlalroan na ba rin sa federal na bagay? Tama, di ba? Hindi natin alam. Ibig kong sabihin may mga litrato ni Lindsay Shiver na may suot na ankle monitor pero hindi natin alam ang eksaktong detalye. Ngayon, isang bagay na nabanggit mo kanina para malinaw, si Shiver ay nagkaroon na ng problema sa sistema ng hustisya ng Bahamas noon. Pag-uusapan natin yan mamaya. Pero una, gusto ko lang mabilisang balikan kung paano nga ba tayo napunta sa kwentong ito. Nagsimula ito noong Abril 2023 nang magsampa ng diborsyo si Robert. Sinabi niyang dahilan ang pakikiapid ni Shiver. Noong Mayo, sinabi niyang tuluyan nang nasira ang kanilang kasal at wala nang pag-asang magkabati. Ipinahayag din niya na anumang uri ng relasyon na mayroon siya sa iba ay nangyari lamang noong sila ni Robert ay hiwalay na. Ayon sa Us Weekly Magazine, ilang buwan pagkatapos nito, tinawag ang pulis sa bahay ng pamilya sa Thomasville. Si Robert, kasama ang mga lalaki, pumunta sila sa marangyang ari-arian sa eksklusibong Bakers Bay, Bahamas gamit ang pribadong eroplano. Mukhang gusto sanang sumama ni Lindsay pero tumanggi si Robert. Sabi niya pupunta lang daw ito para makita ang nobyo niya sa isla at hindi siya pumayag. Sa nakaraang 3 linggo o higit pa, nag-trip sila ng boyfriend niya, naglaro at pumunta sa Key West. Okay, pero ang sabi lang niya, sasama ka. Yun yung sa Key West. Isasama ko ang 3 kong anak na lalaki sa Bahamas ngayong taon. Mga anak natin. Mga anak natin. Kahapon, nagpadala siya ng mensahe na handa siyang baguhin ang kanyang mga plano. Sumakay na kami ng eroplano kasama ang mga bata papuntang Bahamas. Sinasabi ko sa'yo, Atlanta siya ay alis na. Sir Wolf. sa ibang lugar, Pupunta kami ng mga bata sa bahay niya at sinabi kong susuportahan ko yon. Hindi ka sasakay ng eroplano dahil masama ito sa isipan ng mga bata. Hindi natin gagawin yon.
Sa ganitong sitwasyon, palagi naming inirerekomenda na maghiwalay kayo pero huwag maghiwalay sa isa't isa. Hindi nyo na kailangang magbakasyon ng magkasama kapag may diborsyo na. Maliwanag na delikado ang sitwasyon. At ayon sa mga autoridad ng Bahamas, sa mismong araw na ito raw, nagplano sina Lindsay at ang kanyang nobyo ng umano'y murder for hire na plano. Si Bethel, isang bartender sa Bahamas, ay tinukoy ng autoridad bilang umano'y kasabwat. Batay sa ulat, inupahan daw ng magkasintahan si Newbull para sa pagpatay. Dahil dito, kinasuhan siya ng pulis sa Bahamas kasama sina Bethel at Shiver. Ayon sa pulisya, natuklasan nila ang plano ng maghinala silang sangkot ang bartender sa isang hindi kaugnay na krimen. Tiningnan nila ang telepono niya at doon nila lahat nadiskubre. Sinuri ng pulis ang iPhone ni Shiver at nadiskubre nilang pinadalhan niya si Newbull Jr. Coat ng ilang larawan ni Robert Shiver at isang text na nagsasabing patayin siya. Ayon ito sa mga dokumento ng korte, ito ang paratang. Meron ding umano'y pag-amin mula kay Shiver sa pulisya ng Bahamas na sinabi niya kay Bethel na gusto niyang patayin si Robert at sinabi rin ni Bethel na gusto rin niyang patayin ito. Ngayon, kumokontra siya at sinabing naglalabas lang siya ng sama ng loob, hindi niya sinasadya o gustong saktan si Robert. Inaresto si Shiver at nakulong sa Bahamas noong Hulyo 2023, pinalaya siya matapos magpiyansa ng $100,000 Noong una, hindi siya pinayagang umalis ng isla. Kalaunan, pinayagan ng korte si Shiver na bumalik sa Estados Unidos at tumira sa kanyang mga magulang. Gaya ng sabi ko, wala pang isang taon na napansin ulit ng hukom si Shiver. Dahil ito sa sinabi ni Meg matapos siyang lumabas sa segment ng Good Morning America, Good Morning America. Ayon sa abogado niya, hindi siya nagsalita tungkol sa kaso sa panayam. Si Bethel lang ang nagsalita. Ayon sa hukom, ang paglabas niya sa telebisyon ay tila sampal sa muka. Iniulat ng Daily Mail na isinulat ni Hustisya Cheryl Grant Thompson ang 14 pahinang kautusan. Quote, maaaring ituring ng nag-a-apply ang sagot bilang pagmumukhang hustisya. Makikita si Shiver sa Good Morning America, naglalakad suot asul na sundress sa international na television, direktang nagsasalita kaugnay ng ebidensya sa paglilitis. Ang mga sumasagot ay inaresto at kinasuhan sa loob ng Bahamas. Nag-apply ng piyansa ang mga sumasagot ayon sa batas ng Bahamas. Hindi tatanggapin ng hukuman ang hayagang pagbalewala sa batas ng Bahamas. Sa pamamagitan nga pala, nung segment na yon sa Good Morning America, sinabi ni Bethel, wala namang may gustong mamatay siya. Hindi ako nagkasala ng sabuatan sa pagpatay at walang kasalanan si Faron bilang bayarang mamamatay tao. Panahon na para ipaalam sa mundo na inosente kami. Dahil nakakulong si Shiver, doon siya nagdiwang ng pista noong nakaraang taon. Pero nakalaya muli siya sa piyansa. Pero Meg, sabi mo malaki yung pagkakamali. Maling-mali yon. Sinabihan kang sumunod sa mahigpit na patakaran sa paglaya mo. Mapalad ka na nakabalik ka rito at malaya kang makapunta kahit saan basta minomonitor ka. Di sa totoo lang, kalayaan na rin yon. Kaya yung pre-trial publicity at gusto niyang maging social media influencer, hindi ko ire-recommenda. Humanap ng trabahong walang connection sa internet at hindi ka na ilalantad. Dahil maari ulit itong magdulot ng problema sa pre-trial publicity nang hindi sinasadya. Sino ba ang nakakaalam kung ano ang maaring ituring na delikado? And ayokong bumalik sa kulungan sa Bahamas. Salamat pero hindi na lang. Sundin mo na lang ang mga patakaran. Pero naniniwala ka, halimbawa, kung kailangan mong hulaan ang mangyayari sa nalalapit na pagdinig, ay ang segment na ito ng Good Morning America ay magiging bahagi ng pag-uusap. 4% o. No, dahil na nilabag mo na ang mga kondisyon ng iyong paglaya, kaya kung humihiling ka na baguhin ang mga kondisyon ng iyong paglaya, siguradong ipapaalala ng prosecution at ng hukom o maaalala nila na nagkaroon tayo ng problema noon. Bakit ako maniniwala sa iyo ngayon? O gusto kong maging mabait sa iyo bilang abogadong tagapagtanggol, masasabi kong mabait ka naman minsan. Ipaglalaban ko ang gagawin at sasabihin ko wala namang ibang issue kundi yung isa lang na mabigat at masama talaga. Lumabas siya sa television dito at abroad pero hindi niya tinalakay ang kaso. Yung isang lalaki lang ang nagsalita gaya ng sabi mo. Sobrang problema talaga yon. Oo nga pala, hindi ko alam kung napag-usapan talaga natin ang kasong ito. Alam kong hindi naman ganun karami ang impormasyon. Kaya nga, nasabi ko na rin dati, wala talagang masyadong impormasyon tungkol sa kung ano ang ebidensya. Ibig kong sabihin, meron namang konti na nakakakuha ka ng ideya. Sa karanasan mo, tungkol sa umano'y murder for hire na plano. Ganito kasing mga kaso. Ano ang maaari nating asahan sa kung paano ito isinasampa at paano ito ipinagtatanggol? Lahat ay iikot sa cellphone. Tinitiyak ko na ang mga text message at operang ipinadala o kung kilala pati magiging lahat. Follow pag-iusap ay magiging lahat. Maring hindi alam mo magiging isang bagay, alam mo sabi ko ang telepono, pero digital.
Kaya na pwede ka ring mag-text sa WhatsApp gamit ang iyong computer. Sino ang nakakaalam pero halos sigurado akong ganun nga. Maraming impormasyon ang nakita nila sa telepono ng bartender, hindi lang basta text message. Siguro nga kasi hindi lang naman yon iisa. Nang makita nila yon, nadiskubre nilang mahaba pala ang usapan nila at napawaw sila. Nag-imbestiga pa sila at tiningnan ang telepono ni Shiver para makumpirma. Sinabi niya, oo, ginawa ko yon pero hindi nakatulong. Nagiging mahirap ba na patunayan kung ano ang intensyon kung ikaw ay kasali? Kung mahuli mo ang isang tao sa mga unang yugto pa lang nito, tama? Halimbawa, may pagkakaiba kung may kaso ka na nagbabayad sila ng pera. Ang sinasabing hitman ay pumunta sa bahay pero hinuli agad ng pulis bago makapasok. Kung may hayagang aksyon kang ginawa, mahirap ba itong kasuhan kung maaga pa sa mga yugto? Ulit, hindi ko alam lahat ng detalye ng kasong ito. Pero posible ba itong maging mahirap? Oo, doon ko naiisip ang tungkol sa pera. Pakiramdam ko, hindi lang basta usapan ang nangyari. Hindi ko iniisip na ang pag-uusap tungkol sa mga ganitong bagay, kahit hindi ito kaaya-aya, ay isang bagay na pwedeng i-text lang. Madalas tayong mag-text tungkol sa iba't ibang bagay. Hinala ko may perang ipinadala. Tulad ng sabi mo, overt act ay may ginawa. Kinunan ng litrato ang asawa at sinabing, ganito itsura mo. Darating siya ng 10:00 ng umaga. Nag-ehersisyo siya sa gym ng 10:00 ng umaga. Ibig kong sabihin yung mga ganong bagay ay parang nagbibigay ng direksyon. Halimbawa, alam mo sa Martes nandun siya. Baka yun ang tamang panahon para gawin mo ito. Yung mga ganong bagay ang magdadala sa'yo doon. Hindi lang tayo basta nagkwekwentuhan. Ako at ang abogado ko ang nag-uusap tungkol sa legal na issue. Oo, kasama ka doon. Siya nga pala, tanungin kita tungkol dito. So, si Robert, okay, si Robert. Dating manlalaro ng Atlanta Falcons na naging insurance executive. Nag-move on na siya at nakikipag-date na ulit. Hindi ko rin alam kung alam ito ng iba. Naging laman siya ng balita nang magsimula siyang makipag-date kay Savannah Chrisley ng Chrisley Knows Best. So, nag-date silang dalawa ng sa tingin ko mahigit 1 taon. Sa huli, nagkahiwalay din sila. Sa podcast niyang Unlock, iniulat ng United States Magazine na halos sinisi ni Chrisley si Shiver sa pagkasira ng relasyon nila. Sinubukan niyang ipalabas sa korte na bawal akong lumapit sa mga bata. Sa tingin ko, dahil sa gulo na dinala niya sa kanya o sa amin. Sapat na kay Robert ang lahat, alam ko, kaya nakuha niya ang gusto niya. Ganon kasimple. Muli mo na namang sinira ang isa pang bagay sa buhay mo at pati na rin sa buhay ng ibang tao. Meg, tingin ko interesante yan kasi si Shiver may kaso sa Bahamas. Posibleng makulong siya ng 60 taon kung mapatunayang nagkasala. Pero maaari ba siyang makaharap ng anumang uri ng sibil o kriminal na pananagutan dito sa Estados Unidos? Sa anumang punto? Huhulaan ko lang base sa mga naunang kaso na halos palaging nauuwi sa kriminal na usapin ang mga magulong diborsyo. Maaring may issue sa protective order dahil hindi siya sumusunod sa utos ng korte sa sibil. Ibig sabihin, kailangan mong sundin ang kasunduan sa kustodya tulad ng Biyernes ng 9:00 ng gabi. Pwede itong magdulot ng problema lalo na't hindi niya nakukuha ang sustento niya at nagsasampa siya ng contempt. Kaya posible talagang magkaproblema. At pati na rin ang protective order ay nagiging sobrang magulo at nakakatakot na bagay kung saan sinasabi nito, ayokong mapalapit ka sa akin. Makikita natin na siya mismo ang lumapit sa tao na maaring mauwi sa aggravated stalking, isang mabigat na krimen na walang piyansa dito sa Georgia. Kaya mabilis itong maging komplikado. Malakas ang hinala ko base sa binanggit mo na ito ay isang napaka-controversial na diborsyo at malamang na nagpapatuloy pa ang alitan tungkol sa kustodya. Hindi ko pa nakita ang docket na engganyo mo akong mag-log off para tingnan yon. Sa docket, pakiramdam ko may malaking chismis doon. Sa mga mainit na proseso ng diborsyo, di ko pa natitingnan pero pakiramdam ko meron. Kailangan mong tandaan, sa ganitong kaso, lalabas talaga yan, di ba? Halimbawa, kung usapan ay pagpatay na may bayad, plano, pag-unawa sa relasyon, sanhi ng diborsyo at pakikiapid, lahat ng ito ay sakop dyan. Hindi ito para sa chismis o gawing sensational ang kwento. Pero may kinalaman ito sa istruktura ng kasong ito. May kinalaman ito sa intensyon, may kinalaman ito sa mga ganong aspeto. Kaya iniisip ko na malamang ay mas marami pa tayong matututuhan. Sana kung mangyari ito sa Marso, magkaroon ng masusing pag-uulat tungkol dito. Pero patuloy naming susubaybayan ito. Sinusubaybayan na namin ito dito sa Sidebar. Meg Strickler, salamat sa pagpunta. Masaya akong makita ka. Maraming salamat talaga. At iyan lang muna ang meron kami para sa inyo dito sa Sidebar. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagsama sa amin. Paki-subscribe po sa YouTube, Apple Podcast, Spotify o saan man kayo nakikinig ng podcast. Pwede rin akong i-follow sa X o Instagram. Ako si Jesse Weber. Hanggang sa susunod na kitaan.